Saan ginamit ito? Bakit nakatakas? Tandaan po natin, nabanggit po yan sa hearing. Mataas po ang posisyon nito. Yun nga ang pangalawang tanong, siya kaya ito? Pero kung siya nga ito, anong pinatrabaho dito? Kasi hindi naman inutil yung mga gwardya doon na basta ka lang makatatakas doon sa maximum. Kaya yan na dapat imbestigahan. Alam mo, wag na nilang patawag si Katapang. Nakakagulo lang Tsaka si Angelina, ang ipatawag nila tong preso. Matataranta ito pag naitanong. Paharap nyo kay Akop tong preso. Kay Abante, kay Dan Fernandez. Huwag kay Bato, Sos, Mariosep. Baka sabihin, tama yan. Nangyayari yan nung panahon ko, maraming nakakataka sa maximum. Baka ganun pa sabihin ni Bato, nakakasira lang Instead na kinwestiyon yung mali, kinampihan yung mali. Again, para maglinis ng kamay. O, pakilang. Sana maimbestigahan to, wag na isama si Bato, ha? Please lang po. Sa Kongreso na lang ito. Si Tolentino naman okay Kahit naman si Robin okay. Sinabi niya, posibleng makatakas yan. Tapos ngayon, nakatakas buhay. Dapat imbestigahan talaga ito. Ano trinabaho nito sa loob, sa labas? Anong purpose nito sa labas? Paano nakalusot yan? Sino nagpalusot dyan? Napaka-imposible yan. Baka si Sino yun? Si Tom Cruise. Mission Impossible ang ginawa niya itong mama na ito. July 15 siya nawala at huling nakita na nag-aapunan sa dormitoryo nila. Ang unang sabi ng Bucor noon, baka napagtripan at itinumba na ng ibang inmate si Kataroha. Hanggang sa may na-discovering buto ng septic tank ng maximum security compound. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, kay Kataroha ang buto. Pero kalaunan ay binawi ito ng kalihim at inaming na fake news siya. Lumabas din na buto lang pala ng manok ang nakita sa septic tank. Kita mo, hindi ba katawa-tawa yan? Kinalkal nyo yung septic tank. Kinalkal nyo lagayan ng tae. Tapos manok lang pala. Muntik na si Bantag doon. May attempt po na ibalik dito kay Bantag yan. Kasi tingnan nyo yung tono ha. Ang inahanap si Kataroha. Ang bukang bibig ni Katapang at ni Angelina, maraming nahukay. Maraming kalansay. Maraming buto. Tapos biglang isang buto lang pala chicken. Binabanggit na nila na tapunan na ng patay yan. Ano mo ibig sabihin nun? Mind conditioning. Una pa lang. Yan ang litanya nila. Dati nang ginagawa yan, tapunan na yan, ganito, ganire, ganyan. Tapos maraming septic tank dyan, marami silang hahanapin. Piniprepare na po kayo. Piniprepare na po yung mga viewers. Just in case, tumuloy, tuturo yan kay Bantag. Ganun na po ang tono nila. Again, hindi tayo nagbibintang ha. Pero ultimo si Busita, napo na yan. Bantag kayo ng bantag. Buti na lang. Naisip nila, buwelta sa kanila, hindi kay Bantag papatak sa atin. Buwelta sila, fake news. Chicken lang pala. Hindi ba katawa-tawa yun? Katawa-tawa yung para kay SOJ. Pero wala man lang siyang pinagalitan, wala man siyang nagalit, wala siyang explanation. Basta yun na. Tapos ito na balita. Parang drug test ni Marcos. Basta na lang bigla may lumabas sa St. Luke's, ayos na. Confirm. Ang galing. Ano ang ginawa nito sa labas? Ano pinatrabaho? Again, di tayo nagbibintang nagtatanong lang, ha? Kasi mas paniwala yung sinasabi na imposible. Ika nga ni Robin, imposible ka makatakas dyan sa maximum. Kaya lumutang ang posibilidad na hindi patay at tumakas lang ng kulungan si Kataroha hanggang sa nadakip na nga siya kanina. Julius, nangyari nga kanina ay dadalhin siya sa provincial police station at ang gagawin naman ay doon siya susundin ng Bucor. Hanggang sa ngayon kasi walang representative na dumating mula sa kampo ng Bucor. Kanina tinanong natin sa Bucor paano nga nahuli si Kataroha. Ang sabi nga nila ay coordination ito ni Angie Bautista. Pambira, ang galing. Angie, believe na ako sa iyo. Galing neto si Angie. Oy! Kung wala pang jowa yun, jowain nyo nga yun. Ang galing! Alam niya kung asan? Paano nahuli si Kataroha? Dahil sa coordination ni Angie. Ewan ko lang kung ano to. Ewan ko lang. Paano nangyari yan? Alam agad ni Angie. Di ba halos mataranta sila? Hindi nila malaman kung saan hahanapin sa septic tank, etc. Parang napaka-clueless nila. Tapos sa isang iglap, alam ni Angie. O, di bida si Angie. Balik si Angie. Gawing DG. DG, Angie. Hindi, ako naman kasi I look at the pattern sa mga tao. Tinitingnan ko yan. Di ba nakasubaybay naman tayo dyan? Mataranta sila dyan. Hindi nila alam kung saan anong gagawin. Paliwanag. Napunta nga tayo sa tae, kung saan-saan. Sa aso, sa truck ng basura. Tapos ang ending, alam naman pala ni Angie. Nahuli na? Oo, ayun. Ang bilis, no? Ang bilis. Well, anyway, eto lang po sa akin. Calling. Paki-imbestiga. Muli sa Congress. Wag na po sa Senado. Baka ipagtanggol pa ni Bato na
normal nangyayari sa Bucor na may nakakatakas sa maximum. Baka ganun eh. Although sinabi niya, imposible yan. Ha? Kahit si Bato, sinabi niya yan. Nadinig ko yan. Mapanood natin yung live na yun eh. Ha? Hindi po chap-chap yung napanood ko. Live po. Dapat imbestigahan to. Eto mismo ipatawag. Dito natin malalaman ang tikas ng Kongreso. Tingnan natin kung madadaan sa politika. Kasi dapat talaga imbestigahan yung pagkalabas nito. We need to push this. Imbestigahan tong si Kataroha. And I'm sure darating ang time maraming lalabas ulit na mga litrato, videos at pictures. Again, let's pressure them. Imbestigahan to sa sa Kongreso. Wag sa Senado pala, sorry. Hindi pwede sa Senado, wag lang si Bato. Sa Kongreso. Magkakaalaman dito. Saan nahuli? Ano ginawa? Saan nagtago? And I'm sure may ilalabas dito mga pictures. So sana. Jose Luba sabi niya, yung body language ni Kataroha masyadong kalmado ang dating sa paghuli. Kaya nga eh. May something. Meron pong something to. Parang sinabi mo na bukas hindi naaaraw. Ganun ka-imposible po na may nakakatakas sa maximum. Tapos ganyan. Ang nakakatakot dito, baka mamaya biglang patay to si Kataroha. Kasi I'm sure may tumutulak na dyan na ipaimbestigahan sa Kongreso. At kung may involved na mga tao dyan, alam nila, pag ang isang tao hindi nagsasabi ng katotohanan, malilito yan. Lalo't yung mga klase nila Akop, nila Abante, ang magtatanong, sila Busita, si Erwin Tulfo, yung mga kongresong yan, congressman na yan, yari ito. Kaya lang baka unahan. Again, sinabi ko po yan dito. Baka mamaya may mangyari, at least ipi-play natin ang ipi-play ito. Nakita natin, kaduda-duda na kung may nangyari dyan kay Kataroha. May inaawat na impormasyon. Again, nangyari po yan. Ganyan po ang ibinintang kay Bantag. Biglang nayari yung siya sana ang Again, isa po ito na sitwasyon na muntik na si DJ Bantag dito. Muntik siya rito. Pero nakita mo, papunta na ron eh. Kaya nakakaasar na pag ikaw ay napagkaisahan ng administrasyon, tapos ka. Medyo nakalusot lang dito si DJ Bantag kasi bumelta sila. Pero kung tinuluyan yon, yari, napagbintangan na naman. Isipin mo, buhay pala yung Kataroha, tapos kung ano-anong kinalkal dun sa tapos bintang kay Bantag. Tingnan mo yung implication buhay. Kung natuloy yun, pinanindigan nila. Buhay si Kataroha, iniimbestigahan si Bantag, nabintang sa kanya yung mga nangyari sa septic tank. Same scenario ng kay Percy Lapid, sa kanya pinatak. Kay Digamok, sa kanya kay Tebes pinatak. Tapos si Angie na naman ang nakakita. Alam naman natin di ba? Ginisa yan. Marami siyang mali-maling sagot sa Kongreso. Ewan ko, pasensya na po pero dapat ang Kongreso, time out muna kayo dyan sa budget nyo. Isingit nyo po ito. Please lang. Alam ko yan ang ngayon eh. Yan ang pinag-uusapan ngayon, budget. Isingit nyo po ito.